Minsan pa mga kaibigan at mga kababayan, sa oras na ito, gusto kong ibahagi sa inyo itong talata na kung saan ay iba-iba po ang interpretasyon ng bawat mangangaral, grupo na lumitaw sa panahon natin. Dito sa Acts chapter 1 sa verse 8, ganito ang sinasabi: "Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa." Ang interpretasyon po ng iba't ibang mga grupo ay ito raw, mga kababayan, yung bautismo sa Espiritu Santo, na kung saan kapag inilehens ka ng isang pastor ay manginginig ka na tapos magsalita ka ng wika. Katulad nito, mga kapatid, panuorin natin. Right now, in the name of Jesus, let every lehe, ha ha, ho ho, handa ha, ay ha, rabasata, mahandariakasa, ay mamatare. Worship the Lord. Worship. Yisalaka! Lakalabakayataka! Yukarabakahalakanaha! Yudagara! Yukarabakahandaya! Yukarabaha! When you are speaking in tongues, think about it. Raba ba ba ba. Ta 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 ta. Baba, open your mouth, open your mouth. Open your mouth. Don't keep on thinking about the sickness. Ayaw, sige ko nahuna sa sakit. Ayaw. Una-una si Lord. Ang iyang gibuhat sa kinabuhi. Wala taga-ampong ang nimungso pa ni kalibutan. But God gives us life. Wala taga-ampong ang maluwas lagi kan sa kalayo sa impyerno. But God gives us salvation. Wala taga-ampong nga makabatong tag kinabuhi yun ini. But kitagaan ka sa Ginoo. Raba ba ba ba. Ta 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 ba 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 ba. The more you speak in Ano pinagsasasabi? Asyalapat isang dakot na luko-luko yan. Mga pastor ng Pentecostal. Ano pinagsasabi? Wala naman nakakaintindi. Daldal kayo ng daldal. Ang liwa-liwanag ng sabi sa Biblia. So ayon sa kanila, yun daw ang tinatawag na bautismo sa Espiritu Santo, na kapag nailehens ka na, magkakaroon ka na ng kapangyarihan ng Diyos at magiging pastor ka na o mangangaral ka na, mga kaibigan. Ito po yung nais kong pag-usapan natin. Kung atin babasahin, mga kapatid, bago po tumaas o pumataas ang Panginoong Hesukristo, nangako sa mga alagad na kanyang sinabi na pupunta kayo doon sa upper room sa Jerusalem, and then hintayin po ninyo yung pagbaba ng Espiritu Santo. Sa makatuwid, nung pumataas ang Panginoong Hesukristo, inutusan niya ang mga alagad na humayo at mangaral, bumautismo sa lahat ng mga bansa. Pero sabi niya, bago po kayo pupunta, hintayin niyo muna ang Espiritu Santo at hindi magtatagal, tatanggapin po ninyo. Hintayin po ninyo, sabi niya. Ang mga alagad, pumunta sila noong si Kristo ay pumataas na, pumunta sila doon sa Jerusalem, sa pinakamataas, sa isang lugar kung saan hinintay nila yung pangako ng Panginoong Hesukristo, at hindi nagtagal, dumating ang Espiritu Santo. Ang pangako ng Panginoong Hesukristo, kapag bumaba yung Espiritu Santo, tatanggapin nila ang kapangyarihan ng Diyos. At kapag matanggap nila yung kapangyarihan ng Diyos, sila na ngayon, ito'y magiging saksi ng Diyos. Hindi yung mga saksi ni Jehovah, mga kapatid. Kundi sila, yung mga alagad na tumanggap ng Espiritu Santo, sila yung magiging saksi
ng Diyos sa una sa Jerusalem, sa bayan ng Diyos, pangalawa sa mga taga Samaria, hanggang sa kahuli-hulihan hangganan ng lupa. Sa makatuwid, ang mangaral po, ang magiging saksi ng Diyos sa buong sanglibutan, sa lahat ng mga bansa, ay yung mga alagad na pinangakuan ni Kristo na makatanggap ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, wala nang ibang susuguhin ni Kristo maliban sa mga alagad, mga kababayan. Kasi kung saan sila mangaral, hindi lamang po sa Jerusalem, kundi pati sa Samaria, at hindi lamang po sa Samaria, kundi hanggang sa kahuli-hulihan ng hangganan ng lupa. Bakit ngayon mga kapatid ay marami pang nag-aangkin na sila ay sugo, na sila po ay huling sugo? Maraming nag-aangkin na sila ay mga apostol, mga itinalaga ng Diyos, inappoint ng Diyos para maging pipirma sa kaligtasan ng tao. Ano ang katotohanan dito mga kaibigan? Siyempre natural, ang katotohanan ay yung nasa Biblia. Na ang sabi po ng Biblia mga kapatid at mga kababayan, yung mga alagad, ang ginawa niyang mga saksi niya hanggang sa kahuli-hulihan hangganan ng lupa. Paano yan, Esel? Ang mga alagad ay namatay na. Paano pa sila magiging saksi? Yung salita ng Diyos na iniutos sa mga alagad, sila po yung nagpaliwanag. Sila yung nangaral nung wala ng Panginoong Jesucristo, at yung kanilang ipinangaral ay nakasulat sa Biblia, kung saan yun din ang ating matututunan hanggang ngayon. Kaya kapag may mangaral, ayon po kay Apostol Pablo, na iba ang ipapangaral sa ipinangaral ng mga apostol, ay matakwil. Dito po sa libro po ng Galatia, datapot kahimat kami, sabi ni Pablo, o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinasabi ng una, ay muling gayon ang aking sasabihin ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Sa makatuwid, kung saan ka kukuha ng aral ng Diyos para susundin, ay yung nakasulat na isinulat at ipinangaral ng mga apostol. Mga kababayan, yun po yung nakalagay sa Biblia. Kung lalampas ka pa doon, at wala po doon sa ipinangaral ng mga apostol yung ginagawa po ninyo, ay pasensyahan po tayo mga kaibigan, hindi ko po yung tatanggapin. Katulad po yung ginagawa po ng Iglesia Katolika na magprosesyon sa kanilang Black Nazarene. Hindi po ako doon mga kapatid, payag doon na yun ay utos ng Diyos, kundi yun po ay labag sa kautusan ng Diyos. Ngayon, ang gusto kong ipapansin mga kaibigan at mga kababayan, yung kapangyarihan ng Diyos na ang interpretasyon ng iba't ibang mga denominasyon, bagamat may mga iba't ibang mga grupo na magkakahalintulad o nagkokopyahan sa pagkaunawa dito po sa kapangyarihan ng Diyos, na kapag daw inilehens ka ng isang pastor at magkakaroon ka ng pagkanginig at magsasalita ka ng wika na hindi naman nauunawaan, katulad nito mga kababayan, Lord, ang iyang gibuhat sa kinabuhi, wala taga-ampong na imong sa panikalibutan. But God
give us life. Wala tagaampo nga maluwas lagi kan sa kalayo sa impyerno. But God give us salvation. Wala tagaampo nga makabatong tag kinabuhi yun ini. But kitagaan ka sa Ginoo. Rabababa. Bababa. The more you speak in tongues, the more you gain power. The more you gain power. The more you gain power. Here in Job, this is the true tongues, the genuine tongues. Yan daw ang bautismo sa Espiritu Santo. Alam nyo mga kapatid, kung atin pong susuriin itong talata, balik po tayo sa Acts chapter 1 verse 8. Sabi ni Kristo, datapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan na yon? Yun ay kapangyarihan ng Diyos. Kailan tatanggapin ng mga alagad? Pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Ano itong kapangyarihan na tatanggapin ng mga apostol pagdating ng Espiritu Santo? At yun po yung magiging kapangyarihan nila para magiging saksi sa buong daigdig. At yung mga tao ay maliligtas. Alamin natin sa sulat ni Apostol Pablo dito sa Roma 1, versikulo 16 na ganito po ang ating mababasa mga kaibigan. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Bakit po? Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Yung ebanghelyo daw, yun daw yung kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Para maligtas ang tao, kailangan matutunan niya yung ebanghelyo sapagkat yun po yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas nila. Una sa Hudyo, ganun din sa Griego, at lahat na po mga kababayan. Sa makatuwid, yung ipinangako po ni Kristo sa mga alagad, bago po sila magiging saksi ng Diyos, pinangakuan ni Kristo na tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating ng Espiritu Santo. Ayun po yung ebanghelyo ng Diyos, mga kapatid. Hindi po yung sinasabi ng mga ibang denominasyon na ang kapangyarihan daw ay kailangan mailehens ka and then manginginig ka and then magsalita ka ng wika na hindi nauunawaan. Unang-una, yung naganap po sa upper room sa Jerusalem, mga kababayan, ay nung nagsalita po ang mga alagad ng wika, ay naunawaan po ng mga tao. Pero itong mga sinasabi ng mga pastor, mga denominasyon, na wika, hindi naman nauunawaan, mga kababayan. Kaya hindi po yun tama. Kundi ang tama po, ang tinanggap ng mga alagad na kapangyarihan nung dumating ang Espiritu Santo, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Teka, Esel, ibig mo bang sabihin noong dumating ang Panginoong Jesucristo, hindi pa nila natanggap ang salita ng Diyos? Na yun po yung kapangyarihan ng Diyos? Na sakalang nila natanggap nung dumating ang Espiritu Santo, pero nung kasama nila si Kristo, hindi pa nila natanggap? Yun ba ibig mong sabihin? Ganito po mga kapatid at mga kababayan. Noong nandito po ang ating Panginoong Jesucristo sa lupa, tama, ipinangaral niya ang ebanghelyo sa mga alagad. Pero kung mapapansin po ninyo, yung salita ng Diyos, para bagang yun kasi ay weapon . Weapon.
ng Kristiyano. Yung salita ng Diyos, yun ang pinaka-weapon, sandata. Inihalin tulad ng Diyos na isang tabak na dalawa ang talim at matalas. Mga kababayan, yung salita ng Diyos. At yan ay nasa mga alagad noong ang Panginoong Hesukristo ay nandito. Ibinigay po yon. Bakit sabi doon sa Acts na tatanggapin nila ang kapangyarihan ng Diyos pagdating ng Espiritu Santo, nasa kanila na pala, mga kaibigan. No? Yung sandata na hawak-hawak ng mga alagad o yung salita ng Diyos na napakinggan nila sa ating Panginoong Hesukristo noong nandito pa, ang katunayan, mga kababayan, hindi nila nauunawaan. Hindi nila nauunawaan. Kung kaya't hindi nila nagagamit. Kung matatandaan po ninyo, noong buhay pa ang Panginoong Hesukristo, hindi nila alam gamitin. Kasi hindi pa nila lubos alam gamitin yung sandata na hawak-hawak nila. Ano yung tinanggap nila noong dumating ang Espiritu Santo? Mga kapatid, bilang kapangyarihan ng Diyos. Yung salita ng Diyos, kapangyarihan po yun ng Diyos. Sa mga tao na sumasampalataya. Alam nyo, mga kapatid, magiging kamangmangan lang sa tao yung salita ng Diyos kung hindi nila nauunawaan. Ulitin ko po. Yung Biblia, kahit andyan na, katunayan, sa panahon natin, napakarami na pong kopya ng Biblia Pero, walang saysay o walang kahalagaan ang Biblia kung hindi nauunawaan ng tao. Sa makatuwid, kahit andyan na ang Biblia, kung walang magpapaunawa, magiging walang kwenta sa tao. Hindi po magiging kapangyarihan ng Diyos para maligtas yung tao. Kaya ang nangyari, para maging makumpleto yung kapangyarihan na yan, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ituturo niya kung paano gamitin, paano maunawaan para magkaroon ng kapangyarihan sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya sabi po ni Kristo, punta muna kayo sa Jerusalem. Hintayin po ninyo ang Espiritu Santo. At pagdating niya, tatanggapin po ninyo yung kapangyarihan para magiging kayo ang saksi. Kailangan bababa muna ang Espiritu Santo. Ano gagawin ng Espiritu Santo? Para matanggap nila, makumpleto, magkaroon ng saysay, yung salita ng Diyos na nasa kanila. Sapagkat hindi naman nila alam gamitin. Para bagang yung isang baril na ibigay sa iyo pero hindi mo naman alam gamitin, wala ding saysay yon. Kung meron na po yung kaaway, hindi mo naman din lang alam gamitin, anong saysay kung meron kang baril? Parang ganun po, mga kababayan. Kaya hindi po inutusan ni Kristo na humayo na kayo agad. Hindi po, kasi alam ni Kristo nasa kanila yung salita ng Diyos na kanyang iniwan, bagamat hindi nila alam kung paano gamitin, kaya hindi niya inutusan. Kaya sabi niya, hintayin niyo muna ang Espiritu Santo. Bakit? Ano ba gagawin yung Espiritu Santo? Sa libro po ng Juan, Kapitulo 14, at saka sa versikulo 16, ito ang sabi ng Panginoong Hesukristo. At ako'y dadalangin sa Ama, sabi niya,
at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang sa inyo'y upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan. Ano gawin yung Espiritu Santo na uutusan ni Kristo? Na ito yung ipinangako niya na hintayin ng mga alagad doon sa upper room. Tumalon tayo sa 26 mga kaibigan kung ano gagawin ng Espiritu Santo. Datapot ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Ang gagawin po pala ng Espiritu Santo na ipinangako ng Panginoong Hesukristo, siya yung magtuturo. Ituturo niya paano mo gamitin ang sandata na iniwan ni Kristo. Sa makatuwid, yung Biblia, yun po yung sandata ng Diyos, yun po yung kapangyarihan ng Diyos para ang tao ay maligtas. Pero kung hindi mo naman din lang alam gamitin, hindi mo maunawaan paano mo magagamit, hindi po magiging kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang tao. Pero itong Espiritu Santo, siya yung nagturo sa mga alagad para maunawaan nila at magamit nila sa mga tao para maging kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Yung Espiritu Santo ang pinakamaestro nila kung paano gamitin. Ibinigay ni Kristo nung ang dumating ang Espiritu Santo, ganito gawin nyo, ganito, ganito, ganito. Itinuro niya. Siya yung nagiging guide ng mga alagad, mga kababayan. Ayon po sa Biblia, dito po sa 16 ng Juan, sa versikulo 13, mga kaibigan, gayon may, kung siya, sino yung siya? Ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Ibig sabihin, mga kababayan, i-guide ka. Pagdating ng Espiritu Santo, siya yung mag-guide. Siya yung magiging guidance ng bawat apostol sa araw na yan, mga kababayan. Siya yung nagturo. Wala siyang ibang sasabihin kundi yung napakinggan niya. Yung ipinatuturo, yung ipinapa-explain sa kanya, yun po yung gagawin ng Espiritu Santo. I-guide niya yung mga alagad para malaman nila kung paano nila gamitin ang kapangyarihan ng Diyos. Para magiging kapangyarihan ng bawat ng Diyos at ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, kailangan matutunan muna nila. Sa makatuwid, ang kapangyarihan na tatanggapin ng tao ay yung pagkaunawa. Ang tatanggapin ng mga alagad na ipinangako ng Panginoong Hesukristo na ibibigay ng Espiritu Santo ay yung pagkaunawa. Ibig sabihin, kung wala yung Espiritu Santo ng Diyos sa isang tao, ay hindi niya mauunawaan ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng ibang tao. Kung gayon, kailangan ng tao ng Espiritu ng Diyos para maunawaan at maipaunawa sa mga tao. Kung ikaw ay nakakaunawa ng salita ng Diyos at naipapaunawa mo sa tao, ang Espiritu ng katotohanan ay namamalagi sa iyo. At nasa iyo yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kailangan gamitin mo yan. Kapag hindi mo ginamit, lintik ka na sa Diyos.
Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, wag na po natin ipagmalaki yung organisasyon natin, yung relihiyon natin, na yun po yung itinatag ni Kristo. Hindi po. Hindi po yan ang kaligtasan na kailangan natin ipagmalaki sa mga tao. Sapagkat si Pablo, mga kaibigan at mga kababayan, miski yung kanyang organisasyon, ay hindi po niya ipinagmalaki. Dito sa Galatia 6, sa versikulo 14, datapot malayo nawa sa akin ang magmapuri, maliban na sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Si Pablo, hindi niya pinagmalaki yung kanyang organisasyon o yung kanyang grupo. Malayo nawa, sabi niya, miski yung ipinakita sa kanya ng Diyos na pangitain nung siya'y inaakyat sa langit, hindi na nga niya pinagmamapuri ang tao sobrang mapagmapuri. Nakagawa lang ng kaunti, pinagmamapuri. Malaki lang yung kanilang organisasyon, pinagmamapuri, pinagmamalaki, pinagyayabang. Pero si Pablo, mga kaibigan, bagamat siya'y dakilang apostol ng Panginoong Hesukristo, sabi niya, datapot malayo nawa sa akin ang magmapuri. Ano lamang po ang pinagmamapuri ni Kristo, ni Pablo? Maliban lang sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung ipinagmamapuri niya. Yun po yung ipinagmamalaki niya. Alin? Yung krus ng ating Panginoong Hesukristo. Anong krus po yun? Sabi ng mga Iglesia Katolika, ayan, naggumawa sila ng mga krus at ipinagproprosisyon. Dahil yun daw ang krus ni Kristo. Mali. Bakit? Ang ipinagmamapuri ni Apostol Pablo ay yung krus lamang daw ng Panginoong Hesukristo. Ano yung krus ni Kristo? Ituloy ko po. Nasa pamamagitan niya yung krus ni Kristo. Ang sanglibutan ay napako sa krus sa ganang akin. At ako'y sa sanglibutan. Kung saan yung krus ni Kristo, doon po napako ang mga tao na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So, hindi literal na krus yun, na kahoy o bato o anuman. Kundi yun po ay spiritual na krus. Sa 1:18 ng unang Korinto, mga kaibigan at mga kababayan, isa sa mga ginagamit ng mga Katoliko, sabi dito, sapagkat ang salita, yung word, yung salita ng krus, ay naging kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Bakit po? Kasi po mga kababayan, yung krus, yung salita na krus, ginawang literal. Iniliteral tapos ipirinoprosisyon. Kaya naging kamangmangan sa kanila. Kasi hindi man yun literal. Hindi mo dapat gawin yun literal. Dahil yun po ay spiritual. Yung salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Sa makatuwid yung krus, mga kababayan, yung salita na krus, ay yun po'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Kapag nasa iyo na po yung krus ni Kristo, mayroon na pong kapangyarihan ng Diyos sa iyo bilang naligtas para ituwid ka. Ang krus na naging kapangyarihan ng Diyos sa mga naliligtas, yun din yung ebanghelyo na kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng bawat sumampalataya. Sa makatuwid, yung krus na dala-dala ni Kristo noong pumarito sa lupa, hindi po literal yon. Krus po yon na ikaliligtas ng tao, na yun po yung salita o aral, ebanghelyo, doktrina. Yun po yung kapangyarihan ng Diyos. Kailangan maunawaan mo. Kailangan may magpaunawa sa iyo. Kapag naunawaan mo, ibig sabihin, mga kaibigan, binibigyan ka ng tsansa ng Diyos
upang maligtas. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos upang maligtas. Yun po ang ibig sabihin, mga kababayan, yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya sana po mga kapatid ay naunawaan po ninyo yung mga laging nakasubaybay sa atin. Sana po ay nakuha po ninyo yung hiwaga ng talata, yung hiwaga na gustong ipaabot ng Diyos sa atin. Maraming salamat po mga kapatid. Ipagpatuloy po natin ang pag-aaral sa mga susunod na araw. Mga kaibigan, paano po ipinaunawa ang Espiritu Santo sa mga alagad. At ipagpatuloy natin patunayan na yung tinanggap nila na kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao ay talagang salita ng Diyos. Yung pagkaunawa sa salita ng Diyos, yun po yung tinanggap nila sa Espiritu Santo. Ay pagpatuloy natin itong pag-aaral sa susunod na araw, mga kababayan, sa Acts chapter 2, sa verse 1 hanggang pababa, makikita natin doon kung ano po yung, kung paano po natanggap ng mga apostol yung salita ng Diyos, mga kapatid.